Hi guys! Kung maalala nyo noong panahon na binatikos ng kampo ni VP Sara Duterte ang House of the Representatives dahil di umano sa mga budget insertions, ay nanahimik itong si Chis Escudero at di walang pagwawasto sa mga fake news na kumakalat patungkol sa 2025 GAA na tila bagang iwas pusoy at baka madamay sa issue. Ngunit ngayon na siya na ang tinutukoy na may gawa ng mga insertions ay biglang ang nananahimik na Senate President ay naging aktibo sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Ngayong lumabas sa mga balitang si Chis ang may responsibilidad sa 152 billion peso na insertions ay biglang pinagtatanggol na niya ang GAA 2025 at tinawag itong the most transparent budget ever. Nakakatawa, di ba? Yun bang biglang pinagtatanggol niya ang budget? Damage control ba yan? Dito lumalabas ang tunay na ugali ng Senate President. Magsasalita lang pala siya at magtatanggol kapag siya na ang sinasangkot. Biruin mo ha, alam naman niya ang katotohanan. Pero tahimik siya kahit nakikita niyang nadadamay ang ibang tao dahil sa mga insertions na ginawa niya. Pinakita lang ni Chis na siya ay isang duwag, walang tapang at hindi karapat-dapat mamuno sa Senado. Walang paninindigan at sumasakay lang sa agos. Kung saan mas convenient sa tingin niya ay doon siya kakapit. Yung mga tipong mas pinili niya na manahimik habang binobomba ng batikos ang Kongreso. At tila ayaw niyang madamay sa issue na siya naman ang pinagmulan ayon sa mga lumalabas na balita ngayon. So hindi ito magandang kaugalian ng isang Senate President na imbis na linawin ng issue at bigyan ng tamang direksyon ang taong bayan ay pinili niyang manahimik at ilayo ang sarili sa issue. Marahil ay upang hindi maungkat ang katotohanan na siya pala di umano ang may gawa ng budget insertions. Ito ay malinaw na pagkanulo sa isang institusyon na dapat ay pinagsisimulan ng katotohanan. Parte siya ng proseso ng pagpapasa ng budget. Ngunit nang tinawag itong the most corrupt budget ever ng kampo ni Inday Sara, ay tila wala siyang kibo. Ganyan ba ang isang leader? Hindi ba't ang leader ang dapat na nangunguna at sumasalag sa mga batikos upang ipagtanggol ang institusyon? Nasaan ang leadership? Pero ngayon na ang Senado na ang binabatikos, ay biglang naging vocal siya sa pagpapahayag na transparent daw ang pinasang budget. Well, ang 142 billion budget insertions ay tinawag ni Chis na maliit lang daw na porsyento. Ngayon ay panay ang salag niya sa mga batikos dahil tila lumalabas ang katotohanan patungkol sa mga siningit na budget. Kaya naman mukhang todo tanggol yun ang SP upang pagtakpan ang kanyang ginawa. Nagtatanong lang tayo dito. May mga usap-usapan pa nga na may iilang senador daw na maka-Duterte ang di umano'y nakinabang sa mga insertions dito upang paboran siya sa kanyang ambisyon na manatiling Senate President. Ang tanong ng marami, nasaan na daw yung dating Chis Escudero na may paninindigan at hindi nasisilaw sa kinang ng kapangyarihan at ambisyon? Bakit nila wala na ang may prinsipyo na Chis Escudero? Bakit ngayon ay tila sumusunod na lang siya sa agos kahit alam niyang may mali? Or baka naman ito talaga ang totoong kulay ng Senate President? Baka naman ito talaga at lumabas na ang tunay niyang kulay. Isang oportunista, ambisyoso at walang prinsipyo para sa katotohanan. Nagtatanong lang tayo kasi sa nakikita natin mukhang isa siyang Duterte enabler na nagpapanggap na walang pinapanigan. Ngunit lumalabas na siya ay isang kasabwat ng mga pro-Duterte senators para i-dismiss ang impeachment. Nagtatanong lang tayo dito ha, dahil yan ang naiisip ng taong bayan. Ang Senado ngayon ay umaharap sa matinding batikos ng iba't ibang grupo dahil sa tila bias na pamumuno ni Chis Escudero. Malayong-malayo sa magandang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez sa Kongreso na nagpapakita ng transparency sa mga hakbang na ginagawa. Isang ebidensya ng hindi magandang pamumuno ni Chis sa Senate ay ang
pagbaba ng performance at trust ratings nito. Sa kauna-unang pagkakataon ay mas lamang na sa kanya si Speaker Martin Romualdez. Diba? Sa kabila ng walang humpay na paninira kay Speaker at sa Kongreso ng mga kampon ni Duterte. Pero wala pa rin nangyari dahil tumataas ang performance at trust rating ni Speaker Martin. Ang Kongreso sa pamumuno ni Speaker Martin ay isang matatag, nakatuwang ng Malacanang sa pagpapaunlad ng bansa at pagpapanatili ng transparency sa lahat ng bagay. Kita niyo naman, di ba, ang mga kongresista sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez at ni Majority Leader Sandro Marcos ay sumasagot sa bawat tanong. Walang tinatago at ipinagtatanggol nila ang bawat proseso at hindi umiiwas sa responsibilidad at accountability. Habang nananahimik naman si Chis Escudero ay nagpapakita naman ng lakas ang Kongreso. Habang ang Kongreso ay full support sa Pangulo at administrasyon, ang Senado naman ay tila baga isang snake pit ng mga enabler, ng mga double dealer. OMG. So mga kaibigan, no, sa pangwakas natin, etong sinabi ni Cheese na pinaka-transparent daw ang budget mula noon at ngayon ay malinaw na sinasabi niya lang ito dahil kailangan niyang protektahan at linisin ang masamang imahe na naipinta sa isip ng mga Pilipino patungkol sa Senado. Ngunit ang tunay na pamumuno, mga kaibigan, ay nagsasalita kahit na ito ay hindi komportable. Ang tunay na transparency ay hindi naghihintay hanggang iyong kamay ay malinis. Ito ay sumasagot kahit ano pa man ang kalagayan nito. Pero sa issue po ni Chis Escudero, nagsalita lang siya patungkol sa budget nung ang Senado na at siya na mismo ang nasasangkot at binabatikos. Kaya masasabi natin nasan doon ang tunay na leadership. Real talk tayo, Admin Beach, komentarista.